Top 5 news this week, March 22 to 28. Number 5, contractor nga raw si ex-Congressman Zaldico base sa testimonya ni former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ayon yan sa mga prosecutors ng Office of the Ombudsman doon sa ongoing trial sa Sandigan Bayan ng corruption cases involving an almost 290 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pero 'di ba matagal na nating alam na contractor si Zaldico? Oo, pero kasi it only matters kapag napatunayan sa korte. Bakit? Kasi sa mga papeles ng kumpanyang SunWest na humawak ng project sa Nauhan, hindi na si Ko ang nakasaad na may-ari. Yan ay kahit founder siya ng kumpanya at shareholder pa rin siya nung ilan sa mga sister, subsidiary o affiliate companies ng SunWest. Ang sabi kasi sa testimonya ni Alcantara na state witness na ngayon, noong 2019 pa nanghihingi na sa kanya ng mga project sa Bulacan si Ko. 2019 din unang naging congressman si Zaldico. Kaya sabi ng prosecution, kahit hindi na nakapangalan kay Ko yung SunWest, lumalabas na siya pa rin yung beneficial owner. In other words, siya pa rin umano ang nakakuha ng mga kickback. So anong lesson learned natin dito? Ganito kahirap patunayan sa korte ang korupsyon. Isipin nyo, isang project pa lang to na umaandar ang kaso sa korte. Ilan pa bang instances of corruption ang kailangan gawan ng kaso at litisin sa husgado? Countless. Kaya para talagang may mapanagot, importanteng sundan at bantayan nating lahat ang bawat development, big or small, kagaya nito. Number 4, grupo ng mga abogado dumulog sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi nila, constitutionally and procedurally infirm daw yung mga complaints. Humihingi ng temporary restraining order sina Israelito Torreon, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Duterte Time Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Martin Delgra, at si former Budget Chief Wendell Avisado. Kasama si Torreon sa petitioners na kumwestiyon dun sa unang impeachment case laban kay VP Sara noong 2025. Historic yung decision na yon na nagsabing unconstitutional daw yung impeachment process ng House, na na-violate daw yung 1-year bar rule at napagkaitan daw si VP Sara Duterte ng due process. And since war is in the air, meron ding gera para sa pagkontrol ng narrative dito sa impeachment. Pinuna ulit ni VP Sara yung pag-aabala ng House of Representatives sa political process na to. Sabi ni VP, once again, politics is being prioritized over the welfare of millions of Filipinos. Sinagot ito ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro. Sabi niya, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Abala rin daw ang lower house sa pagpapasa ng mga batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na isuspinde o bawasan ang fuel excise tax. Isa to dun sa mga hakbang ng Administrasyong Marcos para pababain ang pump prices ng krudo. So ang tanong bakit ba kasi hindi na lang harapin ni VP Sara yung mga paratang sa kanya? Dami bang sinasabi? Ano yun? Number 3, isang korte sa Amerika ang nag-rule na guilty of negligence ang Meta at Google dahil nakakasama sa mga kabataan yung design ng Instagram at YouTube. Sabi nung jury na yon sa LA, sadyang nakaka-addict daw yung features ng mga platform na to, gaya ng infinite scroll, autoplay, image-altering filters at algorithmic recommendations. Tapos walang kalaban-laban ng mga minor de edad. Nalululong sila at nakakasama ito sa mental health at saka sa development nila. Isang 20-year-old na babae ang plaintiff sa kaso, si Elias Kaylee. 6 years old daw siya nung nagsimulang manood sa YouTube. Tapos 11 years old naman nung nagka-Instagram account. Nalusutan daw ni Kaylee yung age checks. Tapos dahil daw na-addict siya sa IG at YouTube, nagkaroon siya ng depression, anxiety, low self-esteem at body dysmorphia. Tapos dun sa trial, lumabas sa mga dokumento na nagpapakitang itong Meta sinadya na targetin ang mga teens at preteens para mahook sa mga platforms nila, which includes Facebook. Kasama rin nung una sa kaso ang TikTok at Snapchat, pero nakipag-settle sila kay Kaylee outside of court. So ano naman ang parusa sa Meta at Google na owners ng platforms? Danyos na $4.2 million for Meta at $1.8 million naman for Google. Baryang-barya sa kanila. Still, landmark itong verdict na to kasi magiging basihan siya ng napakarami pang ibang kaso na nag-aakusa ng kapabayaan sa social media platforms.
Halimbawa na lang dito sa Pilipinas, under scrutiny ang Roblox dahil hindi nila naprotektahan ang mga bata sa mga nangre-recruit into violent extremism and exploitation. In other words, magiging sakit to ng ulo ng tech bros for a long time. And that's good. Kasi dapat naman talaga nilang unahin yung kaligtasan ng mga users ng platforms nila bago yung kita nila, di ba? Number 2, update on the Middle East war. Effectively, sinarahan na ng Iran ang Strait of Hormuz. Problema to para sa Pilipinas and the whole world kasi 1/5 or 20% ng oil shipments ay dumaraan doon sa Strait of Hormuz. Makipot siyang lagusan palabas ng Persian Gulf, connecting the oil-producing Gulf states to the rest of the world. Okay, so i-qualify lang muna natin. Ang sabi ng Iran, ang pagbabawalan lang daw nilang dumaan ay yung mga barko ng US, Israel, plus allies and supporters of these two. Well, that's almost everyone. I mean, ang Pilipinas ay closely associated with the US, di ba? So damay tayo. We cannot overstate the dire consequences of this war. Idedetalye natin yan sa number 1 story natin this week. Pero right now, dito muna tayo sa So How's It Going? As usual, US President Donald Trump claims that his camp has the upper hand. He paused attacks on Iran's energy plants for 10 days until April 6 as he pushes for the reopening of the Strait of Hormuz. May nagaganap daw na negosasyon between the US and Iran and he says it's going very well. Pero dinenayan ng Iran. Sabi ng isang Iranian official, yung proposed deal daw ng US ay one-sided and unfair. Hindi rin malinaw kung sino ang kausap ng Amerika sa Iran, kung meron man, kasi pinatay na nila halos lahat ng top Iranian officials. Now, Pakistan says sila raw ang nagsisilbing intermediary between the two sides. Saturday, March 28 marks 1 full month since this war started. And so far, we have not seen the light at the end of the tunnel. Which leads us to number 1. Nagdeklara na si Pangulong Marcos ng National Energy Emergency dahil sa gera sa Middle East. Bumuo rin siya ng Uplift Committee na mandated na i-mitigate ang impact ng conflict. Siya mismo ang chairman at nakaupo lahat ng cabinet secretaries kasama ang energy, transportation, social welfare, agriculture, finance, budget, pati na rin ang economic planning. Tungkulin ng komite ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT na i-monitor at pigilan hindi lang ang hoarding, profiteering at supply manipulation. Trabaho rin ng komite na i-ensure na stable ang supply ng kuryente, na umaabot sa taong bayan ng essential services, tuloy-tuloy ang hanap buhay or economic activities, at higit sa lahat, na pangalagaan ang kapakanan ng mga pinaka-vulnerable na sectors ng lipunan natin. Tall order, di ba? I mean, pag wala ng krisis, hindi naman naalagaan yung mga nasa laylayan ng lipunan. Paano ngayon na meron ng krisis? At this point, alam na nating lahat na hindi ito simpleng sigalot sa isang malayong bayan. May domino effect ito sa lahat ng consumer goods. Kasi lahat ng mga industriya gumagamit ng krudo para mag-transport ng mga products nila. Sa worst case scenario ng Department of Agriculture, magmamahal ng hindi bababa sa kalahati ang presyo ng rice, ng pork at ng chicken. At may 180 days na lang daw tayo bago ito mangyari, reckoning from dun sa araw kung kailan nawasak yung mga infrastructure sa Middle East. So we are looking roughly at mid-August. Meantime, nagpasa ang Kongreso ng batas na magbibigay kapangyarihan kay Marcos na mag-reduce o magpatigil ng excise tax on fuel. Sabi ni Rappler resident economist na si JC Punong Bayan, it gives more to the rich than to the poor. Removing the tax that's imposed by the government on pump purchases reduces the government's income, giving it less money to pour into public services. Most of the benefits daw ay mapupunta sa richest households na malakas kumonsumo ng gasolina kasi marami silang sasakyan. So good luck na lang sa ating lahat. Log on to Rappler.com or better yet, download our app for survival tips and hacks. Okay, that's it. See you again next week.